So yun, no, KJX, ang mabilisang video lang mga idol, no. So anong nangyayari ngayon sa BTC, kung mapapansin nyo, ang bilis ng volatility, yung napaka volatile, no, nung token ngayon ng BTC, no. Kumbaga mapapansin natin, naglalaro siya sa 43,000 to 42. Ngayon nasa 41.8, I think 41.7, no. So kagabi, kung mapapansin ninyo yung video natin kagabi, sana napanood ninyo, no? So, nagbigay tayo ng entry point para dun sa short position at entry point para sa long position. Which is, ang sabi natin kagabi, ang entry point natin for short position is 42,750, which is nangyari, no? Nangyari kagabi. So, balikan nyo yung video natin kahapon. So, makikita nyo dun. And then, for me, para lumipad dyan, isabi ko kagabi is nasa 43,300 yung pinaka-call natin doon. Kaya lang may mga talaga, no, may mga trader talaga, lalo na sa mga bago, no. Bakit ganoon, no? Kumbaga binigyan mo na sila minsan ng signal, mga idol, no. Anong nangyayari? Nag-a-advance sila. So, totally, once na nag-advance ka at wala kang alam pagdating sa future, either kaya nga minsan may support and resistance, ay yun yung paniniwala mo kasi na pwedeng tumaas o bumaba yung value. Ngayon, kaya ka naglalagay ng support para alam mo kung saan ka mag-short position. Hindi porket kasi bumabagsak yung value, mag-short position ka na. No, hindi porket tumataas ang value, naglo-long position ka na. Hindi ganoon, mga idol. No? So, anong nangyayari niyan, no? Anong nangyayari? Sumusugal tayo, no? Sumusugal tayo, di ba? So, kapag ikaw hindi ka pa marunong mag-future, no, mag-spot ka muna, mga idol, no? Para at least may bawi, di ba? Bumagsak man yung value, nasa iyo yung coin, nasa iyo yung BTC. Umangat man yung value, bawi ka, di ba? So, ganoon lang kasimple yan, mga idol, no? So, ngayon, yung pananaw natin ngayon, kung anong mangyayari ngayon sa Bitcoin, kung mapapansin nyo, papasok ang ETF, no? Ang dami kasing pinapagawa ng SEC, dapat daw pasok na pasok sila sa standard ng SEC, 'di ba? So, syempre may mga bad news sa darating, may mga nagpapa-overhype na lilipad ng value ng BTC agad-agad, 'di ba? So, dito papasok yung mga analysis, ano ba talaga? Dito papasok yung mga news, ano ba talagang mangyayari? Ako, para sa akin, nandoon ako sa short position ng 42,750. And then, ang next support niyan sa akin is 41,850. Yun yung nakita ko dun sa nilagay ko kagabi, no? Doon sa video natin. Pero ngayon, nag-41,700 na, which is wala pa yan, no? Ang pinaka-next support ko na dyan is 39.8. I think 39.8. And then, long position, 41.2. Nasa 41.2 or 41.3. Kasi ginawa ko yung analysis kagabi. So far, wala akong gagawin dyan, eh. Kasi hindi ako nakapasok. Kumbaga, nandun tayo sa middle, eh. Nasa middle tayo nung analysis. Hindi ako papasok dyan kasi yan yung delikado. Pwedeng umangat dyan, pwedeng bumaba. Hindi porkit malapit ka na dun sa sinasabi nating resistance, maglulong ka na. Hindi. Dapat makuha yon, malagpasan yon bago ka maglulong position. Ganun yung mga basic nun, mga lodi, no? Pero wala, ganun talaga, no? Manin nyo rules nyo, mga idol, no? And lagi nyo tatandaan, no? Pinaghihirapan natin lahat yan, diba? Kaya ingat lang sa susunod, mga idol, na pasensya na, medyo masama lang yung pakiramdam natin. At hindi pa tayo makauwi, no? Hinintay pa natin si Mrs., diba? So ingat lang lagi, mga idol. At saludo sa lahat, KGX. Sa mga gustong pumasok sa BitGet, no? BitGet ang platform natin, sa mga nagtatanong. Nandiyan dyan yung link natin sa description. Kasi bakit BitGet, no? Kapag hindi ko alam yung gagawin ko sa future, nagka-copy trade ako sa BitGet, no? Karaniwan naman is pero hindi naman siya sureball, no? Kaya meron tayong tutorial kung paano natin ginagawa yung copy trading. Kung ako sa inyo, panoorin nyo muna yun bago kayo pumasok, okay? No, kita-kits tayo sa BitGet, mga lodi, ha? O nga pala, may raffle tayo sa 1, okay? So, sa mga subscribers lang natin yon. So, kung umabot ka sa video na to at hindi pa kita subscribers, no? Subscribe ka sa YouTube channel natin at maaring isa ka, no? Isa ka sa pwedeng manalo ng GCash natin. Saludo sa lahat.